isang aktor na naging daring sa kanyang unang paglabas sa isang pelikula many years ago. Daring talaga, ha? Na naluloka ako sa napakagwapo noon. Na naging pantasya nito ng mga kabaklaan before. Pero, maniwala ka, maniwala ka sa hindi. Ito'y kwento sa akin ng isang very reliable source. Doon muna sa sikat na actor, director, na jowa niya. Yung actor-director daw na yon ang siyang gumagasta para dito kay Bading. Maganda usapan niya, maganda usapin niya. Because, di ba, yung Eddie Garcia law na sinasabi yung bill na pinapasan ng Congress para maging batas, di ba? Akala ko batas na yan. Mga artista na ng ibang bansa, kahit may career pa dito sa Pilipinas. Yung mga nawala na rito, they chose to live outside abroad, the Philippines. Yeah. Marami yan sila. Umpisa natin, Nay. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon na controversial din, Nay, ay ang relasyon ni Piolo Pascual at ni Miss Shaina Magdayaw. Ano? Relasyon kabet I'll show this to my lawyer. Hi! Magandang oras sa inyong lahat. Thank you so much for making us number one. Sapat sa number one sa inyong puso, number one sa inyong mga priorities at patuloy nyo kaming minamahal. Maraming salamat. Yun nangyari sa ating live last Monday night. Saya natin, no? Saya na. Parang ibang kasi, natutubo pa nga yung set natin. Pero sabi nga naman, mismo mga friends natin nag-comments na it happens to the best of us, especially on live. This is a manifestation na talagang kapag mahal ka, kahit ano ang kapalpakan na gagawin mo ay patuloy nilang iintindihin. Importante, alam nila yung core mo. Pamura pa nga ako. Magulat ako ng bagsak to, di ba? Natural lang naman. Di ba pag nagugulat ka, minsan kung ano lumalabas sa bibig mo, lalo para ka naging mali-mali. Yes. Di ba? Pero forgive me ha kung medyo na-offend yung iba sa napitkas ko salita. Alam nyo na, dahil ito po ang OOTD! Oras ng opinion! Talakayan at diskusyon! With my nanay na napakaganda. Mukhang pumuti ka na Nanay Jorbert Sukal dito. Susuot ko lang yan. Ipasasuot ko lang yan na yellow. Yes, thank you so much sa aking mahal na anak na si Chops Manansala. Mabait. Ibibigay na po namin sa inyo na mabilisan ang This Is It Politics. Maganda usapan niya, maganda usapin niya. Because, di ba, yung Eddie Garcia law na sinasabi yung bill na pinapasan ng Congress para maging batas, di ba? Akala ko batas na yan. Na hindi ba? Sabi pero bukang papunta na doon. Magkwento lang tayo na nag-umpisa ito sa konseho ng Quezon City. Na, siyempre, si Miss Aiko Melendez, isa one of the councilors ng Quezon City, ay ipinush na talaga. Dahil siya ay nararamdaman niya na pangangailangan sa lahat ng mga artista at mga tao sa likod ng camera. Because she's an insider, because she's an artist and actress. So, syempre alam niya kung ano mga galaw sa loob, kung ano mga problema natin sa industry, kung ano mga dapat ayusin pa. Aiko is knowledgeable of these things. And may mga bagay kasi na kahit na you have all the knowledge, kung minsan kung wala ka sa position, wala kang power to do things. Totoo yan. She's already in the position, kaya saludong-saludo kayo kay Miss Aiko Melendez na. Masipag talaga yan. Mahusay talaga si Aiko. At meron siyang pakiramdam na nararamdaman niya yung ibang tao at kung dahil nasa posisyon siya, ay kung makatulong siya, ay tumutulong siya. Talaga yan. No? Tutulong talaga yan. Lalo na itong sa ating tatalakayin na si Eddie Garcia Bill. No? Napanood ng marami sa ating mga netizens, ito sa Senado. Ito sa Senado. Na kung saan may mga ilan sa mga artista na pumunta, nagbigay ng oras, kahit busy sila, para matulungan, para madiretso na maging batas na ang Eddie Garcia. Oo, kasi nga, di ba napakarami, especially mga working hours ng mga artista natin, I watched it, napanood ko sila, Ding Dong Dantes, si Isa Calzado, Tirso, I think was there, Les Cortez. Yes, this was chaired by Senator Jingo Estrada. Ang ating kaibigan na si Senator Jingoy.
So yun, inilatag nila ang kanilang mga naging karanasan sa pagtrabaho sa industriya, lalo sa mga teleserye at pelikula. Si Isa Calzado, Napamura si Senator Jinggoy Oo, sa napamura. Pinapa-edit mo yung pagmura niya kasi syempre nakaka-insulto, nakakasama ng loob. 36 hours ba? 38 hours? 38 hours. Imagine mo si Isa Calzado work straight 38 hours. Kinuwento niya yung paglipat-lipat ng kanilang mga pagbaklas ng set, lilipat siya sa ibang location hanggang sa 38 hours na ng trabaho. To the point, na there was a scene na madaling araw itatawagan siya ng kanyang direktor kasi dapat may i-reshoot siya na eksena dahil sa isang scene nakikitang tulog siya. Tulog siya. At sabi ni Isa, naloka si Isa kasi wala sa kanyang frame of mind. At sino naman pag medyo sobrang puyat na, imagine mo to be awake for 38 hours. Even the staff and mga co-actors niya ay hindi na napansin na nakatulog siya because sila ay tulog din. Ganun kalala. Reasons why ginagawa ito ng mga producers, una, nagkaroon ng dahilan, no? Sorry po, nagkaroon ng dahilan, lalo na nung namatay si Eddie Garcia during the taping, na kung saan ang sinasabi nila ay dahil nga rin sa sobrang puyat na rin ng mga crew, staff and crew, ay hindi na at nakakalimutan na yung first things first. Oo. Yun, di ba, yung security na tinatawag natin. Ngayon, sinasabi, kinukwento nila Ding Dong Dantes, actually, feeling ko na ito nangyari yon doon sa, sabi kasi ni Ding Dong Dantes, kasama kita doon. Parang Encantadia yata itong ano na. Nakausap kayo? parang dun sa shoot ng Encantadia doon, dahil nga sobrang nag-hit yung Encantadia. Yeah. Pero maraming mga bagay na naranasan yung mga tao, mga artista, at saka mga taong likod sa likod ng camera. Oo. Alam mo, totoo yan. So, yung nga, kasi more reasons kasi nitong mga tao sa likod ng production, most especially sa management side, sa middle management, yung mga executive producers, ay hanggat makatipid, titipid. Siyempre, malaking katipidan sa kanila pag hindi sila kakain pa ng another day. Because these stars and staff are paid 38 hours sa isang araw lang. Isang working day lang sila yan. Yes. Yun ang tinanungan ni Senator Jinggoy kung how much was she paid for that. She was only paid for a day work. Ang the day work entails only 12 to 16 hours na dapat ay pinapayagan ng DOLE. At saka pag lagpas ng 16 hours, kapag nag-overtime, dapat you are paid a commensurate amount of the overtime. I-compute yan times 1,100 something, mga ganun-ganun. To the total amount of the contract price. Yes. So, alam mo yan naging problema. Remember, a few episodes ago, naikwento ko yung nangyari kay Senator Bong Revilla. Diba? Pasintabi kay Senator Bong kasi naglampingin sa akin na sana wag na lang lumabas yung kwento. When yung isang anak-anaka namin na nagtrabaho ng 26 hours on the set ng kanyang walang matapang na pulis sa matinik na misis na ginawang sinute sa Pampanga, ang location sa Pampanga ng kanilang teleserye, na inabot ng 26 hours and was only paid 500 pesos. Na sinabi ko kay Bong, di ba, minessage ko siya na hindi robot ang mga tao ito. Tao sila, human beings, na dapat ay nalagaan kasi pag nagkasakit ang mga yan, hindi naman sila insured. Mabuti kayo mga artista, mga bida, kasi you can choose and demand your time. Pero itong mga bata ito, wala mga extras. Ito nga mga sikat na artista tulad nila Isa, nararanasan. What more yung mga extras? What more yung mga props men na who are there sa set, even hours, mga 4 or 5 hours before the actual shoot. Diba? Yung alam mo yun, sila mga artista dati sa set. Tapos after na shoot nila, alis na. Pero yung mga staff that stay. They will stay. Ganun sila. Tapos they get only a measly amount for their job. Tapos magkakasakit sila, hindi masasagot ng kumpanya yan. Ako nung nag-uumpisa po ako sa industriya, meron tayo, I started being a talent also. Yeah. Sinuwerte lang ako dahil nga I'm a theater actor. That's why at yung mga kumukuha sa akin, mga executive producers, medyo maganda yung tatawagin ako sa oras na kung kailangan lang ako. On call. Pero nung mga nakalipas, kaya isa sa mga rason kung bakit nag-focus na ako sa theater, ay dahil sa mga ganitong karanasan na yung tatawa, ang call time mo 5 a.m., makukuhanan ka pa 4 a.m. Totoo yan. Pero mo, isang oras na lang, 24 hours ka nang nandoon. Na hindi ka pa nakukunan. Tapos, yung mga artista na parang nawawalan na tuloy yung quality
No? Yeah. Yung pwede nilang maibigay dahil nga sobrang pagod na yung katawan nila. Diba kasi kapag ikaw ay puyat, mararamdaman mo yan eh. Tama si Isa Calzado na sasabi niya, kanyang frame of mind ay nawawala na yung concentration mo, yung focus mo, you can't even memorize your lines, you don't know how to emote, how to ilabas yung tamang emosyon sa eksena na kinakailangan because wala ka na sa sarili mo eh. Diba, lutang ka eh. Lutang ka pag puyat ka. So, paano pa magagampanan yung trabaho kung hindi mo lang ma-deliver? May kwento nga na sa isang artista na parang pinapayak siya, hindi na siya makaiyak sa sobrang pagod na niya. May mga, so, ibig sabihin, aside from the fact na napapagod ang lahat ng mga taong bumubuo ng isang teleserye, ng movie, kung ano man yan, na ano din yung quality na pinapanood ng mga manonood na Pilipino. Kaya marapat na talaga madaliin nila ang pagsabatas nito. Yeah, we are praying na talagang mabigay na ito dahil hindi para lang sa mga artista at mga tao na nagtatrabaho dito, pati na rin sa mga manonood. Lalo sa mga kabataan na involved also sa mga paggawa ng mga pelikula o teleserye, the allowed only 4 hours, 6 hours working time, ha? Tsaka may cut-off ang mga yan. Talagang ginagawa kasi minsan ibang production eh. Sige, kapag nagreklamo ka, hindi ka nakukuha. Yes, oo. Diba, yun ang panakot nila. Siyempre, ikaw na gusto mo ng trabaho at kailangan mo ng trabaho, aamin ka na lang, paiintindihin mo na lang, at saka you're just gonna chew whatever things na hindi mo naman talaga masikmura. Kaya bilib ako sa tapang ni Ding Dong at saka ni Isa Calzado to face this. Kasi bakit? Siyempre, mga artista yan. Pag-iinitan yan, kasi kung mahina-hina lang na artista, sabi nila, we can get rid of you in our projects. Lalo pa mga istasyon na pinaglilingkuran nila. Na sila ay mga direktang tatamaan ng batas na ito eh. Kinabiliban ko rin talaga, Naika. Alam ko, ang dami-daming trabaho ni Ding Dong Dantes. Yes. Pero binigyan niya ng oras itong bagay na ito dahil alam niya, siya, pwede siyang magsalita. Yes, pwede siyang magsalita. He voiced out the opinions of the many. Yes. Diba? Talagang he took the cudgels, siya mismo umarap. At sinabi niya, wala siya paligoy-ligoy. Diniretso niya ang problema na nakikita niya sa paggawa ng mga tercera at sa mga working hours na naaabuso. Sila nabida, sila nagsikat, sila na kumikita ng mas malaki. Pero nararamdaman pa rin nila yung kung ano ang nararamdaman ng nasa pinakaibaba ng production. Yeah, that's what beautiful about Ding Dong. That's why salute ako sa kanya. Isa Calzado, alam mo, I like your grace. Alam mo, ibang klase ka. Her truth. Totoo yan. I love you. Mabuti naman may mga katulad ninyo na nakakaintindi, naaawa, naunawaan ang sitwasyon ng kalakaran dito sa ating industriya. Tama lang din na nakatulad ni Senator Jinggoy, who is insider, at pati siya, insider na nga siya, producer siya, nagulat pa siya. Diba, sa mga hindi na siya makapaniwala na nangyayari pa rin pala ito at mas malala pa pala kaysa sa mga nangyayari sa kanila before kasi Jinggoy used to produce movies, artista yan, pero hindi niya naranasan gano'ng katindi naranasan nila Isa at kanila Ding Dong. Na it's about time na magising, magbago, at ibigay ang nararapat sa mga taong kinakailangan dito. Hindi na sa ating industriya, sa lahat. Let's not abuse their time, their body. Alam mo, para lang, di ba, huwag natin pagurin masyado kasi hindi naman makina mga yan eh. Tao yan, flesh, in the flesh. Diyos ko, ang mga motor nga, mga makina nga, sumusuko. Tayo pa kaya mga tawag natin. Ang hinihingi lang naman ng Eddie Garcia bill na to ay 16 hours na pagtatrabaho. No? Mahaba na ngayon, Sobrang haba na noon. Sobrang na noon. Kaya huwag nyo namang take advantage. At kapag naisa batas na ito, marami matutulungan ito. Lalo nga yun, nagbalik na ang maraming bagay ngayon sa industriya natin. No? Marami na nagtatrabaho. Pero at the end of it all, marami na pong namatay. Marami ng mga nakalimutan ng dahil sa maraming bagay. Pero natutuwa kami na hindi nyo kinalimutan na pwede naman palang isabatas ang isang ganitong pagkakataon. Eddie Garcia Bill. At saka diba, napakarami namatay mga artista, yun lang nababasa natin, yun lang na-recognize natin. Pero people behind the cameras, hindi nga sila napapansin. Hindi nga sila natutulungan ng pamalang ito. Because mga biktima sila ng ganitong mga pag-aabuso sa loob ng industriya namin. They're not even noticed. Hindi nga sila nababanggit sa page 3 ng mga newspapers. Imagine mo yun? Mga artista lang naalala natin, pero yung mga tao who work for the industry, wawa naman sila. Miss Aiko Melendez, isang pagsaludo sa inyo.
Dingdong Dantes and Isa Calzado and even Senator Jingo Estrada at lahat ng mga artistang nandito sa likod at yung mga nakikibaka at nakikipaglaban para sa bill na ito. Maraming salamat. Salamat talaga. Yan. Pagkatapos ng politics na Siyempre. dito naman tayo sa latest bihis ng showbiz. Unahin natin yung mga ano kayo pag-usapan natin sa artistas. Sa mga artista na nangibang bansa kahit may career pa dito sa Pilipinas. Yung mga nawala na rito, they chose to live abroad, outside the Philippines. Yeah. Marami yan sila. Umpisahan natin na si Miss Princess Punsalan. Princess Punsalan, I think she left the Philippines in 2005 and got married in America to her husband yata. Tapos, nag-aral pa siya ng films, nag-aral pa siya ng everything. Anyway, she was equipped when she left. No? She had money, she had, but nasa taas ng career niya yun as a kontrabida, as a princess. Alam mo na, dumadating sa punto na inaaway siya sa mall pag nakikita siya sa mall. Oo. Ganun kagat. Pero natawa ko dyan. Natawa ko sa ka-OA-han din ni Princess. Alam mo ang reason niya, alam mo naloka ako, pero maybe true para sa kanila. Alam mo kaya daw siya umalis ng Pilipinas kasi hindi na siya makapaglakad sa mall. Kumbaga para bang kumbaga galit na mga tao sa kanya. Kumbaga masyadong wala na siyang privacy. Pero feeling ko hindi pa kasi sabi ni Sharon Cuneta yan Si Princess Punsalan taga nagsabi na hindi na siya makapaglakad, wala siyang privacy. Pero nayaman totoo. Pwede kasi inaaway talaga siya sa mall nalaman ko yun na inaaway siya sa mall. Parang inano siya ng umbrella. Gulat siya. Parang baka tinamaan siya kaya naisip niya yun na wala siyang privacy. Pero at the same time, di ba, nagkaroon siya na ng problema ni Willie Revilla. Walay sila. Maraming mga bagay na siguro gusto niya makalimutan. Kaya she opted to leave the Philippines and live in the States, no? And be happy. Saan ba siya sa States? Sa California? Basta isa siyang nurse ngayon na she's living beautiful, having a beautiful life. Nakakapag-exa pa minsan siya kapag may mga movie at sinushoot sa States. At baka maloka ka. Because si Princess ay nakapasa. She landed a role in a drama crime series in America entitled The Cleaning Lady. Wow! Anytime last year na to, last August of 2022, when she mentioned that she passed that test. Because she's really an artist na. Isa siyang artista. Mahusay mahusay. I like her beauty. Nagaganda ako sa babaeng yan. At yung pagkatao niya, madalas nga kung sinong kontrabida, siya pa yung mas mabait sa totoong buhay. Alam, Princess, baka pag sumikat ka sa Amerika, baka pumunta ka naman sa Europe kasi hindi ka na makalakad sa Amerika. Sobrang kasikatan. Joke lang. Isa pa sa mga umalis na during ng mga peak ng career is Miss Beth Tamayo. May problema yun when she left May problema yun. I remember that time, she was married to a Chinese national who was involved in a casino scam. Parang ganyan. Tapos hinanting yun. Hinanting. Ang may kwento dyan nakakaloka doon yung pagka-con artist, no? Ng kanyang husband. Yung yung halimbawa sa Forbes, may isang bahay. Na-ibenta niya sa 3 tao yun. Na lahat may titulo. Grabe, no? Diyos ko, syempre nagkagulo sila, di ba? Mahal-mahal ang bahay sa Forbes, di ba? Talagang ng 500 million. Tapos, may nakabili na, akala niya kanya na. Tapos here comes another person na claim sa kanya yun kasi nabenta. Ganun kalala. Kaya pati si Beth that time nanganib kasi she was married. Parang sa kaso, parang kasama They siya. were best friend siya ni Judy Ann Santos na. Ni Juday. Si Juday, marami talagang itinulong kay Beth Tamayo dahil naiintindihan niya yung kung anong pinanggagalingan at pinagdadaanan noon ni Beth Tamayo. So ngayon, ang ginawa ni Beth yata, she flew to New York. Doon yata siya nagtrabaho muna as nag-caregiver siya, nag-nurse, nag-waitress, nag-everything. Pero bumalik siya dito minsan, parang dumalaw lang. Hindi ko alam, pero alam ko, natuloy ba yun? Naging bahagi siya ng isang movie dahil doon sinyot yung movie. Sa abroad? Sa abroad. Parang alam ko parang umuwi rito. Maaari mo umuwi ka. Hindi pwedeng hindi ka uuwi. Diba? Kaya alam ko baka depende sa papeles. Tsaka nakakatakot dahil marami na talaga nag-aabang sa kanila during that time. At siya'y naapektuhan lang naman ng kanyang asawa. Nadamay siya. Asawa niya at parang feeling ko, ginamit siya ng asawa niya para makapag-convince. Yes, at saka para makapag-bukas sa negosyo dito. Yes. Kasi di ba hindi pwede mag-negosyo yes.
Pinoy, no? So, ginamit siguro si Beth. Kinasal si... Diyos ko, hindi pa nga kami pinayagang mag-cover ng kasal nila. Ganun kasuplada ang dating ng kasal nila. Kaya sabi na, who cares? Okay. Ganun naman kami, no? Ano kang magagawa? Yung The Bash, that time. The Buzz. Ay, hindi kami pinayagan that time ng cover. Ex ni Nino Mulak yan. Di ba si Onin na nag-drip sa celebrity drip. Minsan nakakwentuhan namin na sa isa raw si Beth Tamar, so hindi niya makakalimutan sa mga top minahal niya. Isa sa pinakamagandang mukha yan. May magandang mukha. Yung girlfriend ni Jingo yan, ah. Oh, yan, di ko alam. Senator Jingo, alam niya yan. Alam niya yan, no? Ay, di mo alam, Senator Jingo, alam ko yung kwento. Okay. Isa sa mga artista pa na umalis during yung time ng peak niya na Miss Ruby Rodriguez. Oo, si Ruby. Nasa Itbulaga siya. For the longest time ng buhay niya, ilang taon sa buhay niya, 20 years, 25 years, we don't know. But she had to live in Bulaga during the pandemic. During the pandemic, she had to live because meron problema kasi ang kanyang anak. Yes. Si AJ, yung kanyang anak, na kailangan ng medication sa Amerika. Tapos, yun na, parang diretsyo na ang pagkatanggal sa kanya sa Itbulaga, if I'm not mistaken, no? But right now, Ruby naman is happy working sa Philippine Consulate General doon sa Los Angeles. She's working as a staff. So, as a office staff doon. Mukhang okay naman siya kasi andun naman yata yung family niya eh. Pero mo na yun, ilang taon na buhay mo na araw-araw ka napapanood sa TV. And then biglaan, dahil yung nangyari sa pamilya mo, you are willing to sacrifice your career. Of course. At si Miss Ruby Rodriguez ang nagbigay, isa sa mga nagsakripisyo. At saka isa yun sa mga pinaka-traumatic mo sa kanya because during the pandemic, her sister died. Naalala mo yung parang president yata siya ng heart center or something. Yes. Kawawa naman, namatayan siya. Ako, namatayan din ang eldest sister ko. Yes. Pero nagkasabay-sabay din yung problema niya. Siyempre, problema pa niya anak niya na may pagka, di ba, may autoimmune disease na dapat niya pangalagaan. And sana yung sakripisyong yun ay, it's all worth it. I'm sure it's worth it. It is. At saka si Ruby is a fighter, is a survivor. Yes. Hindi yung lalaki na hindi survivor, di ba? Kapatid. Isa sa mga survivors na pinag-uusapan natin ay si Miss Aja Reyes. She just got married, di ba? To her gwapong husband. Grabe, maganda yung kanyang career dito. Marami siyang mga roles na binibigay ng GMA7. Pero because of what happened sa kanyang marriage, napilitan siyang umalis at pumunta ng ibang bansa. Kasi doon naman taga-family niya sa New York. Sa New York naman taga sila naka-base. So, dito siya for children. Problema siya una kay Paulo Avellino. Dalawang Paulos ng buhay niya. Paulo Avellino, di ba may anak siya. Tapos huli na lang yata na susuporta ni Paulo yun. Tapos ikaw siya ng problema sa kanyang next partner na si Paulo Contis. Na basta ang gulo-gulo ng love life nila. So, syempre masakit din kay LJ para to be able to move on fast. Ang ginawa niya, bumalik na siya doon sa New York, kung saan meron yata sila parang cafe, may cafe business. Ang pag-alis niya dito sa Pilipinas ay became an item. No? Kasi napa-interview siya, masama loob niya, umiiyak siya. And then, we wished her well nung mga panahon na yun, na makayanan niya dahil nga may dalawa pa siyang anak, single mom na lang siya. But finally, diba, she's happy now, very happy with her new husband. Minsan dito muna natin makikita mga ka-OOTV na kapag sinakripisyo mo at nagsakripisyo ka sa isang bagay na gustong-gusto mo pero kailangan mo nang iwanan. May balik naman. Magandang balik naman. Good karma. So, ngayon, married na siya. Married, congratulations. At mukhang okay na rin silang dalawa ni Paolo. Because Paolo nag-comment that he's happy for LJ sa kanyang love life, sa kanyang pagpapakasal. Isa sa mga hindi in-expect na pumunta ng ibang bansa noong mga panahon kasikatan niya na si Antoinette Toss. Anong nangyari kay Antoinette? Diba na sobrang sikat silang dalawa ni Ding Dong Dantes. Nung mag-jowa sila Ding Dong Dantes, diba? Tapos sobrang taas ng peak ng kanyang career, no? And then she left for the States, parang buong family niya. And then parang nagkahiwalay sila ni Ding Dong. Nag-migrate ba talaga yun? Migrated the whole family. Actually, they're from Pampanga. They're also a Kapampangan. Okay. Tapos ngayon, nung she tried to go back, even Tom Toss tried. Pero mukhang hindi na talaga sila... Si Tom Toss nagdi-DJ Alam ko nagdi-DJ. Gumawa po. Oo, pero siyempre hindi na kagaya ng dati. Kasi si Tom Toss, ito yung batang, di ba? Batang Sedi na nakilala sa Sedi na movie. Tapos si Antoinette Toss, nung they tried to go back, pero hindi na sila masyadong kinakagag. Nag-click.
Pero andun siya ulit sa Amerika. Yes, she's still there. Is she working there? Of course. So, isa sa mga nag-work talaga sa ibang bansa na kahit iniwan niya ang career dito ay si Miss G. Tongchi. Ay, matagal si G. Si G left before pa. Kasi actually doon yata lumaki yan eh. Bumalik lang siya. She tried show business here. Tapos nagdi-DJ siya doon, columnist siya doon sa Amerika. At saka recently, di ba, siya yung isa sa mga producers ng concert, ng shows ni Lea Salonga. Na very controversial. Yeah, picture-picture. Yes. Picture-picture. Ninigla pa siya na isang fan na may go signal yata ni G. Tongchi kaya papunta sa dressing room. Which syempre dinilay ni G. Yes. Si G naman has always been, comfortable in America. No, meron siyang boses na distinct talagang siya. Pag nagsalita siya yun. Tsaka maganda siya. She's beautiful. Very beautiful. Tapos may anak na siya, nakita ko siya one time sa isang event dito. Tapos kasama niya yung mga anak niya, sabi pa niya, nakita niya yung anak ko na nag-iPad. Di ba yung iPad natin siya yung mga yaya natin ngayon? Sabi ko, I do not know her personally, but the fact that she said that, sabi ko, mabait pa rin pala talaga. Mabait naman, she's accommodating, she's very friendly. Ayun si G is still in America. Very happy siya doon with her family. Yes. With her husband and children. Isa sa mga iniwan ng kanyang career kasi may pupuntahan naman talagang career niya, si Miss Bianca King. Si Bianca now lives in Adelaide yata in Australia. Alam mo, nakakatawa si Bianca. Dating naging girlfriend niya ng anak ko dati, si Patrick Garcia. So ang ginawa niya, she left for Australia kasi to join her boyfriend na si Ralph Wintle. Ano kayo ito ni Ben Wintle na sabi niya sa kalsada? Pumunta siya doon kasi March 9 yata ang birthday ng kanyang boyfriend. Tapos sa kanyang March 19. When she went there to attend the boyfriend's birthday, at doon na siya birthday, hindi na siya bumalik. And after a few days, parang they weren't married yet, pero nagsama na sila. And finally, they tied the knot. So, misis na siya. Isa siya sa mga artista nag-try na umangat, no? Pero hindi talaga umangat-angat na no? Kasi napaka-strong kasi ng ng feature. Ang feature, no? Tinry siyang maging bida, tapos ginawa siyang kontrabida. Minahal naman siya, pero hindi talaga... Hindi siya talaga tumuloy-tuloy. Tumuloy-tuloy. Kaya nakakaliw naman siya. Pero alam mo, she kept herself very busy. Ang ginawa niya lahat, inaral niya, pati yung e-commerce, gusto mag-entrepreneur, mag-businesswoman. And finally, ay na-achieve naman niya. Comfortable naman siya. Okay naman yata ang kabuhayan nila ng kanyang asawa. Kaya doon na siya, gusto niya doon. Pero open pa rin ang kanyang doors, in case interesado kayo kunin ng kanyang services, if you want her back, diba, pwede na siya mag-artista ulit kasi gusto rin niya tagapag-artista. Okay, isa naman na yun sa mga, hindi ko alam kung you can say something, si Bibi Ganahari. Si Bibi I hope she does well. Alam mo ang problema kasi sa kanya kasi, hindi ganun ka-open yung job opportunity sa mga katulad niya. Unless, kasi syempre, dapat babae na siya, tsaka, Diyos ko, alam mo mga tao na isa siyang transsexual. Alam mo, even in America, it's very competitive. The drag queens are really drag queens. They're now middle of the roads. Talagang magagaling talaga sila. Bibi's not so good at that. Good at that. Kaya ang ginawa niya ba, nag-Uber driver na lang siya doon kasi doon siya kikita. Kasi hindi mo pwede sabihin na because you're an actor in the Philippines, you can make it easy in Hollywood. No. Just even Hollywood stars, they nag-audition yan for particular roles. Even big stars, So wala talaga siyang, so far hindi pa siya makaland talaga ng maayos na buhay doon. Pero para bang nakaano na sa utak niya to stay there kasi para bang siguro nahiya na dito sa Pilipinas na walang mangyayari sa kanya dito, walang masyadong ipon. Ayun na baka sakal siya sa abroad. Pero ang hirap mamuhay sa abroad, lahat mag-isa ka. Mag-isa ka, wala ka naman masyadong ipon, wala ka naman masyadong alam. Ayun, nagda-driver tuloy. Tinry niya na din na mag-YouTube. Nung una, pero medyo nega kasi siya. Nega kasi. Kaya nung una pinalo, pero eventually, saka yung kanyang content kasi na konti lang. Ang hirap no, lalo yung Piolo issue na yun. Siyempre, maraming fans si Papa P. Magagalit talaga sa kanya, yung mga revelations na gano'n na siyempre, iba still don't believe na totoo ba yun o hindi. Maraming naniwalang hindi, pero wala Ngayon,
kumbaga nag-self-destruct siya eh. Because of that vlog niya. Kaya parang wala na ako nababasa ng vlog. Wala na masyado. Isa na sa mga... I hope he recovers. No? Yeah, I hope. Lalo na mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Buti nga, si Binoy, alam mo si Binoy, is napaka-generous, napaka-helpful sa mga kapatid. Hindi naman pabayan ni Senator. Lalo na senador na siya. Hindi pabayan ni Binoy. Pero on his own, siyempre, mahiya rin naman siya na iasa na lang ang kanyang buhay sa mga kapatid niya. Kaya gagawa si Bibi na para mabuhay. Isa sa mga yumaman na sa pagpunta niya sa ibang bansa, si Miss Krista Ranillo. Nagkikita kami doon pag pumunta ko ng LA. Kasi one time, nagkita na kami before. So, napaka-generous siya kasama sa kanyang husband, napakabait. They own Island Supermarket. This is one of the biggest grocery supermarket. Dito, ano? Hindi, mas malaki. Supermarket talaga. Oo, parang SM. Parang yung supermarket ng SM, pero mas maraming laman ito. Oo. Para mas mga double ng high top. So, marami sa branches, may Las Vegas, may LA, may National City. One time, yung pagbubukas ng National City sa Amerika, yung kanilang branch ng Island Supermarket, in-invite nila ako to cut the ribbon. Talagang pinadala nila ako doon. So, may makasama kami doon. Kasama ko sila, yung mga producers, si Ana Puno, magkasama kami doon. So, nakita ko after that, doon kami nagstay sa bahay ni Krista Ranillo sa, I don't know kung anong parang beach resort na posh. Ibang klase. Ang kanyang bahay may elevator. Hanggang 5th floor yata. Nag-inuman kami ng kanyang father, si Matt Ranillo. Ang aking kaibigan Matt Ranillo, at ang kanyang mother na si Linda. Linda Tupas. Nag-inuman kami doon. Tapos, ang yaman-yaman na taga-Krista at napakabait pa rin. Napaka-down to earth. Kasi before this, si Lim, ang kanyang husband, Lim yata apelido, ay naging sila. Di ba na-chismis sila ni Pacquiao? Ni Pacquiao before. Yes. After Pacquiao, ito na yun eh. Ito na yun. Ngayon, controversial yun. Oo, ngayon happy siya sa piling ng kanyang husband. They have many children. Ang dami na parang yearly yata ng anak si Krista. Ang ganda-ganda pa rin niya. Alam mo, kahit marami siyang anak, sexy pa rin. Napanatili niya kanyang figure. Pero in fairness, napakabait niya. Napaka-thoughtful. Marami nagkukwento talaga na taga-ibang bansa na sobrang bait daw ni Happy na siya doon. Alam ko nagbukas na naman sila sa Las Vegas eh. At saka isa sa, I don't know po sa San Jose, California, nagbukas sila ng branch ng Island Supermarket. Napakarami ng branches. Congratulations. Pag-commercial kami, sana. Hindi nagyabang ha? Hindi nagyabang yan. Isa sa mga yumamanay. After niyang umalis sa Itbulaga, si Miss Julia Clarete. Yeah. I think she married a Malaysian businessman who works for Bangko ba? Parang sa Bangko yata, parang ADP or something. Nagulat ako noon nung umalis siya sa Itbulaga. Kasi talagang, nakasama ko siya sa isang theater company. Yung si Julia, kahit sa Itbulaga, pinag-uusapan na sobrang bait nito. Ang mga nakakatropa niya na, yung mga setup team, na ganyan. Tapos bigla, umalis siya sa Itbulaga na naging controversial yan, di ba? Parang, bakit? Ang dami nagtanong. May nagsabi na parang buntis siya, kaya kailangan niya umalis, ganyan. Ngayon pala, mayroon pala yung mawapang asawa niya. Yeah, nagulat ako one time, so many years ago, I was on an airport in, I think, it's not Hong Kong or Thailand. Nakita ko si Julia. At saka in fairness to her, when she travels, backpack lang. Ganun katapang si Julia bumiyahe. Hindi tulad natin, prepare mo mga boleto. Siya, sanay mag-travel eh. She travels light. Nagkita kami nag-haya ng beso, tapos she flew to Malaysia yata. Tapos, the last time I saw her was at the 70th birthday ni Mama Guy. Dito sa Seda Hotel. Kasi parang siya nag-organize nun eh. I don't know if she threw that party for her. If it's Julia. Kasi mukhang she was very purong abala. At saka she accommodated, entertained all the people. Mukhang siya nga. Mukhang siya nga. Kasi they're close ni Mama Guy eh. Yun. But she's really so sweet. Napakabait na bata. She's one of the most sincere artistas I've worked with. Ang galing niya. Ang galing umarte ng babaeng to. Galing. Talagang iba rin. Bandista siya. Alam mo, parang yun yung pag-umarte. It's really, and I'm happy na knowing na gumadalala buhay niya nung umalis siya sa showbiz. Pero naloka ako sa kanya, no? She travels alone, hindi siya natatakot, talagang parang one of the boys. Oo. Ay nako. And she's so beautiful.
It's very beautiful. Ay, isa sa mga last na tanay, marami pa naman sila, no? Pero siguro gawa na lang tayo ng isa pang episode. Pero isa sa mga umalis, hindi dahil sa kung ano pa man, si Miss Anjanette Habayan. Yeah, yung kaibigan namin Anjanette, very close kami AJ. Si Anjanette before pa, in 2005, 1985 pa or whatever, na-dethrone niya noon sa pagka-binibining Pilipinas Universe. Yes. Because she was an American citizen. Hindi siya Pilipino. Pinalpan siya ni Alu Gonzalez, who was Miss Maha at that time. So, hindi siya But she enjoyed her career here as an artista. Sumikat siya after na niyang manalo Miss Universe Philippines. So. Alam mo na ilang beses nag-leading lady ni Fernando Po Jr. yan. Kahit bali-bali ko yung Tagalog niya. Oo, Tagalog niya. She was so cute. No? Naging icon nga rin siya eh. Kahit na sexy. Diyos ko, katawan nakakaloka, laki ng bubel. Kababayan ko pa yan sa taga-Pasi, Iloilo yan eh. At nag-Darna pa yan. Diyos ko. Anyway, she left, lalong naging controversial siya when she went to Guam. Diba? Sa Guam ba yun? Sa Guam. Parang basta somewhere na nahulihan siya ng mga paraphernalia, shabu, drugs. So, nakulong siya. Tapos, finally, ay nabigyan siya ng na ituloy yata. Ay ko ng papias. Parang panahon pa ito nila Erap eh. Erap pa yan. Parang tinulungan siya. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, na para bang na-bail out siya. Pero diretso na siya sa Amerika. So doon na siya namuhay muli na maayos kasama ang kanyang husband at 5 anak na siya. Minsan dumalaw dito, hindi lang kami nagkita eh. Nagkakausap kami niyan once in a while. But lately, wala talaga kami communication. Dito natin makikita na talagang ang kahit gaano ka kasikat, magkakamali ka. Diyos ko. Pero pagkatapos magkamali, pwede mo namang bawiin yan. Oo naman. Hindi naman matatapos sa pagkakamali lang buhay. Mag-resurrect ka into a better person. Eh, gano'n sa Anjanette eh. Lahat naman tayo nagkakamali. Yes. Nagkataon na nahuli siya. Yes. Di ba sa Alba Concepcion pala yung sa Guam? Di ba? Oo. Iba yung Anjanette. Pag sa Anjanette nahuli, parang Guam din eh. Ano Guam na eh. Parang Miss Guam siya. Miss Guam Yun. Yan, ito po yung mga artista na pumunta, mas piniling manirahan sa ibang bansa. Kahit may mga karir po sila dito sa Pilipinas. Marami pa yan. Sila Georgie Isla, yung character actor. People may not recognize him kasi Carol Banawa, AJD. He now lives in Southern California as active siya sa church service. Diba ganun? Si Carol Banawa is doing well as a nurse. Alam mo, syempre, malaki rin ang heartbreak nung nandito sa Pilipinas because, diba, namatay yung brother niya dati sa ball. Kasi sa sakyan, yung... yung na aircon. Sa aircon, kasi... Diba, hindi pa uso yung mga ng aircon na mali pa yung mga aircon. Yung hydrogen monoxide. Yes. Tama ba yun? Yes. Hydrogen monoxide. Kasi mag-ingat kayo ha, pag ang sasakyan nyo na sa isang closed, Dati yun ay, dati ganun mali. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Ako, ginagawa ko pa rin, binubuksan ko bintana ko kasi yung mahirap na malason ka. Yes, nalason kasi nga. Kaya nga pinalitan yung landscape ng paggawa ng mga sasakyan because of what happened. Kung buti sinabi mo, akala ko hanggang ngayon talaga. Kaya kapag lumalabas kami, taga binubuksan ko bintana ko. Tapos na si Kim De Los Santos, si Sharina Dalrymple. Si Serena Dalrymple. Akala ko tomboy itong batang to. Di ba to tomboy itong batang to? Alam mo, she just got married last year, in America. Boys lang. Boys. She works as an office manager ng isang software company. Bongga si Serena Dalrymple. Si AJ din na eh. Sa Norway. Dati ko artista sa Hiraya Theater Production yan. Si Ira Bermudez, married to an Inovero, based in Adelaide din, si sa Canada. Kitchinadal. Sa Australia. Kitchinadal is in Spain. Yes. It's in Spain. So marami pa mga artistang iniwan ng kanilang mga career na parang ang sarap ng pag-usapan na dahil nakakamiss din sila. Nancy Castiglione. Is back in Canada. Yes. Sa Vienna, Austria naman na nakatira si yung dating naging jowa ni Jericho Rosales, yung magandang basta. Alamin nyo na lang, si Vienna, Austria. Maganda yung babaeng yun. Yun. So, ito po yung mga artista na pag-usapan namin ni Nanay na sumikat dito sa Pilipinas pero mas piling manirahan sa ibang bansa. And they seem to be very happy out there. And we will always pray that they are happy despite the fact na iniwan nila ang karir nila dito. Tama. Si Jewel Mish. Yan, yes, diba? yan. She lives in Rosewood. Meron pa pahawa si Nanay. Si Jewel Mish lives in Rosewood,
castle. Yes. That is in, I think in Mukhang mayaman. Canada. No? Parang ganyan. Rosewood Castle. No, in Michigan. In Michigan. In Michigan. Ganun kayaman ang jowa ni Joel Mesh. Sa mga ka-OOTD natin, of course, mag-comment kayo. Kung may mga nakikita kayo dyan, lalo na sa mga mga taga-ibang bansa. You can do your comment kung nakita nyo ang mga artista na pag-usapan natin. May mga anecdotes kayo at may mga kwento kayo tungkol sa kanila at babasahin natin yan. Tama, okay. Yan. Isa sa mga controversial na nag-uusapan ngayon ay si Miss Piolo Pascual. Come on, man. Sino? Ay, sorry ka. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon na controversial din ay ang relasyon di umano ni Piolo Pascual at ni Miss Shaina Magdayaw. Ano? Relasyon kabet Talaga? relasyon ni Piolo Pascual at Shaina Magdayaw. That's new. Nay, How did it happen? ako meron akong kaibigan na doon mismo sa bahay kung saan pumunta sa ibang bansa, si Shaina Magdayaw at saka si Piolo Pascual magkasama sila. Talaga? Pero malam mas friends? Or talagang obviously Parang sila. No, di umano, no? Pero kung sila man o hindi, ako mas naniniwala kung sila. Ikaw na. They deserve to be happy. I hope this lasts. Okay? Sana tumagal. Kasi, alam mo na, marami na kasi nakarelasyon si Piolo na hindi matagal na nasasayang ako. Ang usapin na, di ba aminin natin, no? YouTube channel naman ito, no? May mga questions din sa pagkatao sa gender ni Piolo Pascual. Not even, bakit si OG Diaz, 6 ang anak, 7 anak, 6 ang anak, bakla. Alam naman yan ni OG. Pero bakit sila tatagal ni Georgette? Ang kanilang marriage is so good. Ang ganda na relasyon nila. Ako naniniwala ako na mukhang pagmamahal na ang meron na mamayaning sa dalawa. Shaina Magdayaw might be hearing a lot of news about this and that about Piolo Pascual. Pero naiisa si Piolo Pascual sa may pinakamagandang pagkatao na nakilala ko din sa... Hindi naman dapat maging hadlang yung gender issues sa anumang relasyon. Maaring fluid din siya. Yeah. Diba? Maaring ganito siya. Yes. It must be love. At wala naman tayong pakialam eh. It's his life. Yes. Kumbaga, at saka chismis lang naman yun eh. Chismis lang naman yun. Kaya lang sabi nga natin, we just wish na sana tumagal. Sana maging sila nga. Kasi Piolo is of age already. Diyos ko, tanda na si Papa P. Si Shaina. Diyos ko, kailangan na rin na mag-settle down. Ako gusto kong marinig sa susunod na pagkakataon na mabalitaan na they're tying the knot. Gusto ko sila na. Kasi bagay naman sila actually. Alam ko matagal na yan sila na naliling. Oo, may item na pinag-uusapan. Finally na may pagbulong sa akin na magkasama sila sa ibang bansa at mukhang sila. Sana sila na nga. We will pray. Yes. Saan kaya ako magpipray? Hindi mo pwede sa Banto kasi para sumabuntis yun. Sa Manawag. Sa Manawag, pwede pa sa Santa Rita. Sa Giginto, di ba? Kasi yun ang mga pagdarasal ng mga impossible. Yung mga impossible, nagiging totoo. Oo. Bando, sa yung pangkoy, sa buntis. Hindi naman nabuntis siya. Ikaw sinsilaan mo naman siya eh. Diba? Okay. Yun, sana we just do it. Isang item lang na napag-usapan namin, na kung may comment kayo at may alam kayo tungkol dito, pag-usapan natin. No? Patuloy nyo lang pong i-subscribe, maging subscriber kayo na huwag nyo kakalimutan bago, may hinihintay sila ngayon. Ako blind item na lang. Hindi ba kayo napapagod? Hindi kayo nagsasawa? Tapos mamaya, kung hindi nyo maulaan, magagalit naman kayo. Sabihin nyo, nilalayo ko. Hindi naman sila nagagalit, ikaw. Masyado mong nagagalit lang si Panggoy. Panggoy mo ako, no? Ako na BI! BI na! Okay. Ito na po ang blind item! So makinig kayo. Isang sikat na aktor, politiko. Ano sabi ko politiko? Napakaloka naman. Sabi mo sa akin kanina na huwag natin ibuo. Hindi ko sana sasabihin ulitin ko. Wala. Ika-cut natin ito, ha? Cut nyo. Huwag mo i-cut. Isang aktor na naging daring sa kanyang unang paglabas sa isang pelikula many years ago. Daring talaga, ha? Na
naluloka ako, napakagwapo noon. Naging pantasya nito ng mga kabaklaan before. Diyos ko, kahit mga matrona nga, di ba? May isang matrona na nabaliw sa kanya before. Yun. Anyway, ngayon ay maganda ng kanyang posisyon. Posisyon sa buhay at sa kanyang pinasukang larangan. Ngayon, nagulat ako. Dahil ang dami kong kwento narinig. Nung medyo mababa pang kanyang posisyon, ay may nabalita, may nagkwento sa akin na siya pala ang kept gay. Siya gay ha. Siya ang kept gay ng isang sikat na actor-director. Pero, maniwala ka sa hindi. Ito'y kwento sa akin ng isang very reliable source. Doon muna sa sikat na actor-director, na jowa niya. Yung actor-director daw na yon ang siyang gumagasta para dito kay Bading na actor-politician. Ng mga panahon na yun. Mga panahon na yun, nung siya ay medyo a little lower lang ang kanyang posisyon. Magjowa sila, pero yung lalaki ang gumagasta. In fact, nabalitang pinatayuan niya ito ng bahay sa kanyang lugar. Ng mga idol ko, mga 40 million pesos worth na bahay. Ganon na, yung actor ang nagbigay. Okay. Gusto rin mayaman ng actor. Ngayon, ang balita, wala na sila na actor, director. Ang bago ng jowa ay ang kanyang subordinate. Ang kanyang subordinate next to him sa kanilang nasasakupan probinsya na malapit sa Mindanao. Layo naman ng Mindanao, Nay. Mindanao, Abidjan. Yun. So ngayon, nasa Luzon lang. Nasa Luzon. Malapit sa Mindanao. Malapit sa Mindanao. Imagine mo yun. Yung ex niya, actor-director, binigyan sa bahay. Yung ay maganda ng kanyang posisyon. Yung subordinate niya, artista din? Guwapo lang. Hindi artista. Kailan mas. Madali research eh. Oo. Tapos yun. Si Kunsihalo. Ayun. Sila na pala. Pero may asawa itong subordinate niya. Pero, at nababalitaan ko dito sa subordinate na to na biglang yumabang. Tama ka. Yes. Yun ang sinasabi sa akin ng mga friends ko. Yumabang daw sobra. Na parang itong sinasabi mong jowa niya ngayon na mas may mataas na posisyon ay nagagalit na. Dahil ang sinabi, gusto dapat siya nang papalit sa posisyon niya kasi nilalapit niya sa tao. Pero palagi nalilate at hindi siya napapalapit sa tao. Yun daw bago niyang jowa. So ngayon kung maghiwalay na sila, siyempre, sabagay si Juan naman okay na. Okay na siya. At saka masyadong mataas na yung narating ng kanyang jowa na yun, ha? Hindi ba kaya naabot siya sa ganun, ha? Oo, sa pagkatao na meron. Saka hindi mo siya sikat, no? Tigilan ako, ha? Yun. So, yun po mga kaibigan. Ang pinag-usapan dito ay dalawang aktor na na-link dito sa isang aktor pa na mataas na posisyon. May sinasabi yung isang nating ka-OOTD na yun. Ano? Sabi niya, ano sabi niyo? Clue. Pero bago kayo mag-clue, magbigay ng clue na subscribe na yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan. Nanonood pa lang. Hindi ka kayo nagsusubscribe, clue pa. Hindi magsasubscribe yan. Basta, ang clue namin, yung pinag-usapan natin, hindi umano na gay, na surprise kami na akala ko, hindi ako makapaniwalang gay siya. Kasi marami siya naging girlfriend. Ay dating naging daring sa first movie niya ever. Naglabas siya doon ng kanyang armas. Anong letter ang pwede nating ibigay na sa pangalan niya? Napaka-common na pangalan niya eh. Tsaka apelido niya parang pangalan din eh. Anong letter na pwedeng ibigay? Di ba sabi kong apelido niya parang pangalan din. Pangalan, parehas ng level ng pangalan. First name niya, second name niya. Ano pangalan ko sa ulinan? Diba? Parang sikat na action star at saka sikat na young star. Okay. May A pareho. Oo naman. May sumulat ang A, lagyan natin doon. yung jowa niya ngayon na subordinate niya. Ay, wala. Ex sa akin yun.
Text na sa akin. May Aiden ang pangalan. Ha? May May Aiden Aiden, pero i-ex. Tsaka apelido niya. Ay, para siyang taga San Francisco, California. Oh. May kalyo doon. Gusto maraming bakla. Di ba? Ay, naku Hindi pa ako naman! nakapunta doon. Hindi ko alam yan. Sorry. Doon ako tumatambay sa San Francisco. San Francisco, malapit na ako mapunta doon. Ako siya na. Hanapin mo yun, ha? Yes. Mga bilyaran, mga gay bars. Ayun na, okay? Yan po. Salamat! Naku, Maraming nailangan salamat. natin ang blind item natin. My gosh! Patuloy lang po kayong mag-subscribe at patuloy sa lahat ng mga team abangers, mga team replay at mga team natin na patuloy na nagbibigay at nagkukwento sa kanilang mga kaibigan about na may OOTD dito. Yes, may FB page po kami. Ang FB page namin ay OOTD Jobert and Chops Channel. Ang aming Instagram, OOTD Jobert and Chops Channel. ang aming TikTok, Jobert and Chops Channel. and finally ang aming Twitter. Twitter OOTD JC. At saka, election time. Wala itong sa barangay elections. Let's vote wisely mga kaibigan. No? At saka, pag sinabing gun ban, liquor ban, sundin natin. Huwag na mag-ano. Ilang araw na lang ay eleksyon na naman at sa kapitan nag-uumpisa ang lahat-lahat eh. Yes, kasi Grassroots neighborhood yan, yan. Yes, grassroots eh. Kumbaga, after our family, sila ng next natin eh. At sana yan, nawa, ang lahat ng mga manalo ay mga nararapat ng mga kapitan at konsehal. Minsan na kagawin pa lang, makapatay na ng bahay. Nagising nga ako isang araw, ang dami ng mapagkakatiwalaan at ang dami ng mga binibigay ng pangako. Tsaka malapit sa bagay magkasunod ng eleksyon na Halloween. So alam nyo na. So sana hindi pakipag-usap sa patay ang inyong mga pangako, ha? Huwag nyo kalimutan yan. Ito po ang OOTD! Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na naitawid at naihatid namin ng tama ang kanyang blind item, Nanay Jobert Socaldito. Ay, Diyos ko. O sige, subukan mo magsalita at magalit. Baka maloka sila pag nalaman na ikaw pala yun. Kaya, paano ka nalaman? And of course, ang anak kong mahal na mahal, si Chap Manansala! Na nagsasabing, madalas, nakakalimutan natin na kaya nga pala tayo nagagalit dahil tayo'y nagmamahal. Nagmamahal at patuloy na magmamahal. Patuloy po tayong maniwala na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Maraming salamat at wala akong saying ngayon. Basta tayo ay mapakabuti lahat at saka huwag natin kalimutang alalahan ng ating mga departed loved ones kasi mag-Halloween na. Let's visit them para at least kahit minsan in their memory ay at least na alala natin sila. We love you all. Thanks so much. Bye!